Hello guys. Bali ika 13th day na natin today. Tayo lang ang pupunta ngayong tanghali doon para maglinis-linis na. Start na tayo maglinis-linis. Tapos ayos-ayos. Bali ang gagawin na lang naman, ang pinakahuli na is yung stainless sheet na ilalagay doon sa loob. Kasi yun na yung pinakahuli na medyo matubo. The rest okay na. Upuan, yung table. Tapos yung lighting, yung sa may kitchen, lighting ng kitchen, antay pa namin yung delivery. Yung in-order namin na light na pahaba para magtugma doon sa concept na gusto namin. Meron din tayong i-design sa mga wall. Tayo nang bahala doon. Nga pala yung internet din, hindi pa kami nakakapag-apply kasi hindi naman araw-araw may tao doon kaya hindi pa kami makapag-ano. Kailangan araw-araw nandun ka para mag-abang dun sa magkakabit. Kailangan ng internet para dun sa aming CCTV, saka dun sa POS namin. Yun nga pala, may POS kami para ano, para hindi kami mahirapan ba sa pag-inventory. Kasi doon na namin i-input yung purchases, yung sales and everything, para i-export na lang sa Excel. Kasi doon sa POS namin pwede mong export sa Excel para sa hard copy. I-print na lang para sa hard copy para meron tayong record. Kailangan na ng black and white kasi may mga partners, kailangan transparent, makita nila yung kung magkano na ang ganito, ganyan. Dapat tama ang bawat sistema na gagawin natin para maayos. Aking tulong din ng POS na yun. Pero syempre kailangan din ng manual count, hindi naman perfect minsan ng ano eh. Tingnan nyo, alanganin ng ano, ang U-turn nitong, ay nako, may mga sasakyan pero ay mga pasaway. Sino magsasabi na riders lang ang may kamote. Ito yung kamote na 4 wheels. May mga previous partnership na rin kami, mga previous businesses na mga trinay namin, at dami kaming natutunan sa partnership. Ilang beses na kami nag-try na makipag-partner sa iba, at ang natutunan namin, marami talaga kami natutunan na in-apply na namin ngayon. First of all, dapat black and white yan, documented lahat, para yun ang magiging guide nyo, ang susundin nyo sa mga rules and regulation na kailangan doon kayo magbe-base sa bawat desisyon na gagawin nyo. Pangalawa, alamin mo yung kakayanan ng bawat isa, yung expertise ng bawat isa. Kailangan matuto kang makinig kung sino yung mas alam mo, may alam dun sa particular na sitwasyon. Kailangan makikinig ka talaga.
Kasi hindi naman lahat alam natin eh. May mga tao na mas eksperyensyado kaysa sa atin, na mas alam yung ganitong bagay. Kasi kung hindi, yung magbibida-bida ka na dapat alam mo lahat, kung nako, mahirap yung ganyan. Mahirap mag-success ang business ng ganyan. Yung alam ng lahat, alam mo na lahat. Hindi ganun ang tamang way. Kaya nga sa partnership, maganda kumuha ka ng partner na alam mo may iba't iba kayong expertise na kailangan sa isang business. Ganyan nangyari sa amin nung nakaraan eh. Nakaraang partners namin. Parang ayaw ko na lang i-elaborate. Basta ganun na nga, ganun yung mga natutunan namin pagdating sa pera. Pag ang goal nyo ay kumita lang, yung tipong pera-pera lang, magkakaaway talaga kayo. Hindi kayo magkakasundo. Dapat ang pinaka main goal is mag-success ang bawat businesses. Ang pera darating na lang yan eh. Hindi mo na kailangan na ipilit. Kapag para-paras kayo ng ng goal, darating na lang yan. Actually nadala na kami sa partnership eh. Kaya nag-business kami ng kung ano-ano. Lahat naman yun from sa online seller, sapatos, pabango, sabon, baby clothes, kung ano-ano pa. Basta kung ano yung racket na namin, yun ang pinapasok talaga namin. Kung ano yung trend. Hindi kami nag-i-stick. Kahit nga wala sa linya namin, pinapasok talaga namin. Kailangan mo minsan na umalis sa comfort zone mo para matry at ma-experience. Sa awa naman ng Diyos, lahat ng pinasok namin business ay may napala kami. May mga napundar kami, may mga naipon kami. Itong motor na to, itong gamit kong ito, galing naman ito sa sapatos. Yung nag-business kami ng sapatos. Yung pinagawa ko naman na yung mga sa camping ko, sa mga pabango yun, yung mga pang-camping gear ko, ibang mga gamit, yung mga camera, sa mga online selling naman yun. Dahil nga sa blessing ni God, lahat ng business na pinasok namin nakinabang kami. Actually lahat kami sa bahay, mga kasama sa yung mother ko, kami, wala sa amin ng employed. Totoo lang, wala sa amin ng employed. Lahat kami business talaga. Maalis na kami sa isang niche ng business kapag nararamdaman na namin na medyo humihina na, bago kami malubog. Yung bang overcrowded na, kung alam mo medyo tatagilid na, bago kami lumubog, umaalis na kami. Nag-iisip na kami ng ibang business, kung ano pa ba yung ibang patok, kung ano yung kaya namin. Dekada na rin kami nagbi-business at hindi kami employed. Ulit nga nang sabi ko, wala talaga sa amin employed. Kasi ako nung medyo bata-bata pa ako, siguro mga 10 years ago, freelancer ako. Kumbaga hawak ko sarili ko oras.
Freelancer ako, nagdi-design ako ng mga website, mga template. Pero take note guys ha, malayo sa linya ko yun. Pinag-aralan ko lang talaga mag-design ng mga website. Nag-hire ako ng code para may convert yung design ko into website. Yun yung pinakatrabaho ko nung una. Pero freelance ako nun, hindi pa rin ako employed nun. Kung sino-sino ang kliyente ko nun. Malaki yan din nakita ko nun guys. Pero dahil nga sa naoperahan na yung mata ko, nagka-problema tayo sa mata eh. Hinito ko na yun. Yun yung time na nalugmok talaga kami, promise. Nalugmok talaga kami. At ako lang ang may trabaho nung time na yun kasi mother ko kagagaling lang ng Dubai. Mga 13 years ago yata yun o hindi ko naman 10 years ago. Kagagaling ng Dubai. Wala siyang wala siyang naipon na pera doon. Kasi hindi tumupad sa usapan yung employer niya sa Dubai. So ako lang talaga ang may work noon. Eh nagka-problema ako sa mata, na-detach yung retina ko. Nabulag. Kaya hindi na advisable ng doktor na magbabad ako sa computer. Eh yun yung pinaka-work ko that time. Yung nagdi-design ako ng mga website, mga banner, digitally. Ang mga kliyente ko noon, mga Australian, mga sa UK, sa US. Nalok po kami noon. Buti na lang that time, napagawan ko yung mother ko ng sari-sari store. Kahit pa paano, sari-sari store. Pinagawan ko siya noon. Yung gamit sa naipon ko, yung nag-freelance ako. Yun ang nagpa-survive sa amin nung operahan ako. Kasi halos 2 months yata yun. Wala talagang mapasok na income. Yun din yung time yun yung time na nakilala namin kung sino yung mga taong andyan talaga para sa amin. Yung time na lugmok pa. Nung ma-operahan ko, pwede na ako maglakad-lakad, pwede na ako maggalaw-galaw. Kung ano-anong pinasok namin, nag-networking kami. Para lang ba pero talaga, hindi talaga, kumbaga ang networking okay kasi hindi ko naman sa dinadrag ang networking pero maganda siya as a training ground. Pero yun ang magiging kabuhayan mo talaga, I doubt it. Kasi tayo, ayaw ko nang pag-usapan yung bagay na yun. Bale, yung pinaka-unang business namin, as in, unang business, is selling brownies, cake, pastry. Yan. Yung mga nasa box, yan yung una namin. Sa field naman namin, magaling mag-bake yung misis ko. Ginawa namin yung negosyo. Online din yun, hindi yun, wala kami physical store nun. Online yun. Isa kami sa mga una nag-online sell. Yun nga lang pagkain. Tapos yun, sumunod na yung iba. May binuksan kaming kainan. Patok din yun, burger and sisig ang in-offer namin that time. Sa mismong bahay lang namin kasi hindi pa namin kaya mag-upa eh. So inayos namin yung bahay, yung harap ng bahay. Ginawa namin kainan. Malakas din yun. Na-feature pa kami sa Umagang Kay Ganda tsaka sa Unang Hirit. Ang pinaka in-offer namin iba't ibang sisig. Kasagsagan namin nun. Pero nung dumating ang pandemic,
napilitan kaming isara. Then saka na nag-start yung sapatos, yung perfume. Actually habang nag-ano kami dun sa kainan nag-online sale na talaga kami ng mga sapatos kasi umihina ang benta kasi hindi na rin namin matutukan due to the personal reason. Hindi na namin i-elaborate, pero talagang hindi namin natutukan yun. Nag-online sale na lang kami yung mga sapatos. Una yung sapatos, yung nakita namin ng malaki ang kitaan sa sapatos, live selling yun ha. Ako yung una nag-initiate, ako yung nag-online sale. Lakasan ng loob. Mahihain ako nun guys, hindi talaga ako umaharap sa camera. Hindi nga ako masyadong mahihain talaga ako, pero dahil sa alam mo yun, pag no choice ka na talaga sa buhay at kailangan mong kumayod, gagawa ka ng paraan para kumita ng pera. Yung hindi sapat sa iyo na ito lang kikitain mo, gagawa ka ng paraan para mas kumita ng kahit papaano sasapat sa pamilya mo. Yun na nga, habang bukas ang Bigipedi, nagla-live selling na kami ng mga sapatos. Sunerte naman tayo, nakakaano kami noon, 6 digit per month ang kita namin noon. Labas na puhunan noon ha, labas na ang puhunan. Yun yung time na nakakapag na kami, nakakapag outing na, alam mo yun. Minsan kasi may ipon kami pero meron kaming sineseparate para sa leisure namin, kasi para hindi ka pa ma-frustrate, kailangan mo i-enjoy din yung pera pinaghirapan mo. Yun ang natutunan ko sa buhay. Ang pera, ginagastos yan, pero at the same time, kailangan mo rin mag-ipon. Panigurado for emergency. Malapit na tayo guys. Ituloy natin ang kwentuhan natin mamayang gabi pag pauwi na. Pero pa ako kukwento sa inyo para marami kayong matutunan. Di naman kami yumaman, pero kung asing mayaman na may malaking bahay, hindi naman ganun kadali. Lalo na mag-start ka from the scratch. Bisa may may kasamang swerte din. Pero yung daan lang sa sipag at syaga para lang medyo matiwasay ang buhay mo, makaalwan ka sa buhay. Yung iba kala nila kapag may business ka mapera ka na. Hindi ganun ang system. Dito na tayo. Tayo yata na una. Naglalapit sa namisis tayo magbubukas ngayon. Walang trabaho ngayon maglilinis-linis lang tayo. Guys,